Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong si Mahusay Christine sa atin. Mega love shout out. Bakit daw maraming nagpapakamatay dito sa Hong Kong and meron daw bang foul play or ang sinasabi is baka pinatay ng amo or ganyan. Baka daw hindi naman talaga nagpakamatay. So ang nangyari dun sa babaeng naka-brace na bata pa, ano yun? Yung pinsan ko and siya is mag-best friend. So, parang nagulat nga ako na pinupost siya ng kaibigan ko. Tapos, sinearch ko yung pangalan. Oh, ito yung nagpakamatay sa Hong Kong, minessage ko ngayon. Tapos, ayun nga, pala sila, since high school, best friend sila. So, ayun, ang nangyari is na-depress talaga siya. Kasi, guys, kapag OFW ka and abroad ka, iniisip ng nasa Pinas, hayahay yung buhay mo. Ano lang sila, waldas lang sila ng waldas ng pera and lahat ng problema nila doon is salo mo dito. Pero problema mo, kinikimkim mo kasi nga hindi mo sila matawagan Tatawagan mo kapag alam nilang hindi mo sahod, mamaya ka na tumawag, may ginagawa kami, busy kami. So yun yung pinoproblema ng kapatid ko kasi nga hindi niya makontak-kontak yung mama ko. Minsan ganun, alam mo guys, alam nyo, masaya na nga kapag merong sa 1 month makakausap namin yung mama namin isang beses. Kasi walang signal sa amin. Pero yung iba naming mga kapatid, hindi man lang sila makagawang makakamusta sa amin, ganyan. Makakumusta lang kami kapag may kailangan o utang, ganyan. Pero, naging na ako sa pera, naging wise na ako kasi nga, naabuso na ako dati. So ngayon, na talaga, moderate na and yung focus ko talaga is yung pamilya or yung mama ko talaga. So, kaya sila nagpapakamatay. Hindi naman, may iba kasi guys na nade-depress na, lalo na yung halo-halo na yung problema sa Pinas, pasan mo dito, lalo pag may utang ka sa bangko and then biglang may nagkasakit doon, kailangan operahan, kailangan ganyan, may aksidenteng nangyari. Ikaw dito yung lalapitan nila, wala ka nang magawa. Kasi na nga, may problema ka na, alam mo yung nagbabayad ka, sakto na yung sahod mo para sa utang na binabayaran mo, and biglang may problemang darating. Ngayon, hindi mo ngayon mababayaran yung utang mo sa bangko, and ipapadala mo sa kanila. Ngayon, puproblemahin mo na naman yung ibabayad mo sa bangko, kasi kapag hindi ka nagbayad, aakyat yung collector sa bahay ng amo mo, manghaharas yan, mag-aano yan dyan, sisingilin ka. Alam mo yung ang siga-siga, kasi nga may utang ka and hindi mo binayaran. So, doon ka na ngayon ma-depress, doon ka na ngayon hindi makatulog, nag-overthink na, hindi makatulog, and doon na nagsisimula na nagiging na yung utak mo, na sa dami-dami ng problema, iniisip mo na lang, mas maganda siguro magpakamatay para wala na po problemahin, wala nang iisipin. Ang iba din is, may problema na nga sa Pinas, stress na, and pagdating dito sa Hong Kong, yung amo nila is stress din sila. Grabe yung ugali, ganyan. Kasi mostly naman ng mga amo dito, mga ganyan alam mo yung kahit ultimo, papel, tayin ka pang itapon mo yan. Diyos ko, ganun sila dito guys, yung isusubo mo na sa kanila lahat-lahat. Yung iba na hindi sanay, na hindi mentally and emotionally stable, maiisipan talagang maganyan. Lalo pag stress ka na. Yung iba, hindi kasi nakakatulog. Yung stress kasi is nakukuha yan kapag hindi ka nakakatulog ng tama. 1 hour, 2 hour, doon na nagsisimula, hindi ka na makakatulog. Kapag hindi ka nakakatulog, wala kang gagawin kundi mag-isip ka ngayon ng mag-isip, nag-overthink ka. Yun yung problema. Kaya ako, buti na lang kamo yung utak ko and din yung ko is malakas talaga. Yung hindi ako madaling maapektuhan. Thankful na din ako kasi ganun ako. Nung bago ako dito, pag nagkakamali ako, parang, ay putang ina, parang nasa isip ko, bakit ako nagkamali? Ang tanga-tanga ko talaga. Yung parang, ang laking problema na yung konting pagkakamali ko lang. Pero ngayon na naka-adjust na ako, hindi ko na pinoproblema, hindi ko naintindi yung mga ganyang bagay, konting mali ko, hindi ko na pinoproblema yan. Kasi kahit naman anong gawin ko, hindi ko na mababalik yan. Kahit naman anong gawin ko, kahit maglupasay pa ako dyan, nagawa ko na, hindi ko na may babalik. So, ang kailangan ko ngayong gawin is solusyonan yan. So, ganun yung ginagawa ko. Minsan, nadidepress. Hindi naman ako nadidepress. Pero, nalulungkot ako or natutulala ako minsan. Sinabi ko ngayon sa kapatid ko. Kasi nga, yung bahay na pinapagawa ko. So, wala na akong pera. And then, ayoko silang ipatigil magtrabaho kasi sayang. Kapag kasi umalis na sila dyan sa bahay na pinapagawa ko, may iba na silang trabaho, mahirap ko na naman sila uling kunin or
alam mo yun, hatakin para makatrabaho uli sa akin. Kasi nga, inantay ko pa nga sila ng 2 months bago sila nakapunta dyan sa amin nakatrabaho. So, ganun uli yung aantayin ko. Kaya, gusto ko talagang ayaw silang matigil kasi napakaswerte ko na sa kanila na nagagawa ng bahay. Wala talagang masabi kahit yung mama ko, kahit yung ibang tao nagsasabi na napakaswerte daw ng nakuha ko. And ngayon guys, kasi yung kapatid ko is nagpapanday-panday din, pero hindi ko mahanapan ng may mga palpak sa gawa. And ang gusto niya palang mangyari, kaya yun yung kinakasama ng loob niya ngayon. Ang gusto niyang mangyari is siya pala yung magawa sa bahay. Ayaw kong ipagawa sa kanya kasi nga alam ko magiging punyeta yung bahay. Alam ko talaga na bara-bara yung gawa. Ngayon yung bahay na gawa sa akin, napakapulido. And yun, kinakaano din nila yan. Ini-stress nila yung mama ko, binibigyan nila ng problema. Parang naiinggit sila, na parang sinasabi nila, kapag nag-asawa na ako, kapag hindi na ako nagpadala sa ganyan, wala nang magpapadala kay mama. Parating, inaaway nila yung mama ko. So, sinasabi nila mali ng mama ko. Pero mama mo kasi yun, kahit anong mali niyan, pagsabihan mo, pero hindi yung grabe talaga. Kaya nai-stress din ako. Gusto ko na sanang umuwi doon para, kasi kapag nandun ako, hindi nila nagagawa yan Pero kasi walang mag-ano, lumalakas yung ulan, tapos yung vlog ko is 6 minutes. So, kailangan kong tapusin. Ayan. So, talaga, yung isang nagpakamatay na karaang araw lang, doon siya nagbigti sa sa kusina, nylon yung tinali niya. Yun talaga guys, ilang beses na siyang nag-a-attempt ng magbigti. Ilang beses niya na talagang ina-attempt. And yun talaga is natuluyan na siya. Doon siya sa kusina nagbigti gamit yung nylon. And yung amo niya ngayon is hindi na umuwi sa bahay para matulog doon or umuwi. Basta ayaw na kasi nga nakita siyang nakalabas yung dila. Ewan ko kung paano mamatay na labas yung dila. Hindi ko alam, sorry. So, basta nakalabas yung dila niya and yun yung na-imagine ng amo. Kaya hindi umuwi yung amo sa bahay. Hindi umuwi or natutulog doon kasi nga dahil sa nangyari. And, ayun nga, kailangan lakasan niya talaga yung loob niyo. Kapag naiisip niyo na or nasasagit na yan sa isip niyo, mag-break na lang kayo ng contract, umuwi na lang kaysa sa ganyan. Kasi isipin ko talaga, buhay akong umalis, kailangan buhay din akong uuwi. Kaya, lakasan nyo yung loob nyo. Isipin natin parati wala tayong ibang kakampi dito kundi yung sarili natin. Kaya kailangan maging tayo, strong tayo. Kailangan malakas tayo, labanan natin kung ano yung nararanasan natin. Pero marami din kasing na hindi mo talaga masabi, ma-stress ka talaga. Yung kasi, hindi ka nakakatulog ng tama kasi nagiging anxiety na yon. Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-isip. Hindi tumitigil yung utak mo mag-isip. And magiging depression na yun. So, ang ginagawa ko kapag ganyan na hindi ako nakakatulog, nagbibilang ako 100, 99, 98, hanggang sa hindi ko maubos yung 100 up to 1, makakatulog ako. So, ganun yung ginagawa ko para hindi ako nag-overthink and siguro masyado din akong positive din ako mag-isip and yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kahit may problema dyan or ginagawan ko ng paraan, positive lang always kasi iniisip ko, problema na yan dadagdagan ko pa yan kapag nag-overthink ako, kapag hindi ako nakapag-isip ng tama. So, ayun lang guys, kayanin natin para sa pamilya, konting tiyaga lang natin para makakapagpundar tayo, makakauwi tayo, makakapagpahinga na tayo. So, parati kong iniisip kapag nahihirapan ako, itong pinagdadaanan ko ngayon is magiging memory na lang to soon. Magiging tatawanan ko na lang to na napagdaanan ko to ngayon. Tatawanan ko na lang to na itong pinagdaanan kong hirap ngayon is sa susunod ikukwento ko na lang to, magiging kwento na lang to. So, ganun din yung isipin nyo para lumakas yung loob niyo. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye and I love you all. Thank you!